May mga pagkakataon talaga na hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng passion mo sa pagmumotor. At dahil nga sa pagiging isang electric motorcycle rider at content creator, nabigyan ako ng pagkakataon na makarating dito sa Cebu para sa isang malaking motorcycle event, ang Makina Moto Expo Cebu, kung saan makikita mo ang iba't ibang klase ng motorsiklo at mga bagong innovation sa mundo ng two wheels. Pero may dalawang motor talaga na pinunta ko rito, ang bagong NXT Storm XRE at ang NXT Fusion X Pro. Pero higit pa sa mga bagong motor, naging pagkakataon din ito para makapag-explore ako sa Cebu, makakilala ng mga bagong tao at makagawa ng panibagong memories kasama ang EV community. Kaya samahan niyo ako sa trip na to dahil this time hindi lang tayo basta biyahe. Mula sa exciting na reveal ng mga bagong NXT electric motorcycles hanggang sa konting gala, adventure at mga ganap dito sa Queen City of the South. This is my Cebu's Iviahe Moto Experience. Tara, simulan na natin. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. What's up, kamusta mga ka-electric? This is Iviahe Moto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ngayong araw nga ay samahan nyo ako at pupunta tayo sa Cebu. Plano sana nating bumiyahe gamit ang electric motorcycle papunta dito, pero dahil maulan nga ngayong buwan at balita ko ay may bagyo pa, kaya mag-aeroplano na lang tayo. Kung maulan dito sa Manila, pagkalapag naman namin sa Cebu ay sobrang init naman talaga. Kung kaya nga medyo nanibago ako sa klima dito dahil ilang linggo na ngang malamig dahil sa pag-ulan-ulan sa Manila, pero dito sa Cebu, grabe, medyo maalinsangan ang pakiramdam. Kaya nga pala tayo nandito sa Cebu ay para sa launching at reveal ng bagong unit ng NXT, ang Storm XRE at ang Fusion X Pro. At dahil meron ngang branch ang NXT dito sa Cebu ay dumiretso na rin kami dito para bumisita. Located nga pala sila dito sa Fuente Osmeña Boulevard, kaya kung gusto nyo rin pumunta para bumili ng e-bikes at electric motorcycle ay pwede nyo rin silang puntahan. Thursday nga pala kami dumating dito sa Cebu at one day ahead kami sa event ng Makina Moto Expo Cebu. Kung kaya medyo maluwag pa yung araw namin ngayon at after naming makapagpahinga nung hapon, may konting time pa kami para umikot-ikot dito sa Cebu. Siya nga pala, makakasama natin dito ngayon si Biyaheng E-Bike at manghihiram kami ngayon ng mga units ni NXT na Storm XR para lumibot dito sa Cebu dahil yung mga units namin ay hindi namin nadala. At sa paglibot nga namin dito sa Cebu ay merong mga huminto na nakasabayan namin para humingi ng sticker, kaya shoutout nga pala sa inyo kung napapanood nyo tong video na to. Medyo kapos na kami sa oras sa paglilibot kaya pinili naming akyatin na lang yung Tops of Cebu at magpicture saglit. At ang nakakatuwa naman, kahit medyo matatarik ang daan dito paakyat ay kinaya naman ng mga electric motorcycles na gamit namin. Bukod sa aming dalawa ni Biyaheng E-Bike ay may ibang staff pala kami ng NXT na kasama papunta rito, kaya 5 units yung gamit namin. At sa unang dinner natin dito sa Cebu, hindi natin pinalampas na matikman ang pinagmamalaki nilang lechon. At kinabukasan nga Friday ang pinakaunang araw ng Makina Moto Expo dito sa Cebu, kaya inagahan naming pumunta dito sa IEC Convention Center kung saan gaganapin ang event. At excited na nga akong makita ng personal ang bagong unit ni NXT, ang Storm XRE at ang Fusion X Pro na never ko pa talagang nakita kahit sa Manila. Meron nga rin pala silang nakadisplay dito na Voltaris Pro S version 2 at Dynamax version 2 na naka Type 2 charging na rin at 78 Ah na ang battery. Kagaya ko na excited sa Storm XRE, marami rin akong mga taong na-meet sa booth ng NXT na talaga namang interesado rin dito sa unit na to. Dahil sa bukod sa mas malayo na yung mararating niya na 250 kilometers dahil sa battery niyang 133 Ah, ay mas pinabilis pa yung kanyang charging time na dating 4 hours sa 95 Ah, ngayon 3.5 hours na lang sa 133 Ah. Sa Fusion X Pro naman ay matinding upgrade mula sa dating ordinary na lead acid battery, ngayon ay naka-lithium na siya na 52 Ah 72 volts. From ordinary controller, ngayon ay naka-Votol EM85 na siya at meron ng mas mataas na motor hub na 2,000 watts. At ang nakakatuwa pa ay meron na rin itong crash guard na kasama at top box bracket kapag binili mo. All stock yan ha. Ang nagustuhan ko dito kay NXT, hindi lang siya basta-basta nagdi-display ng mga unit. Meron din siyang mga test unit dito na pwede mong i-test drive. Parang yung mga tao na mismo ang mag-testify ng kanilang naging experience sa mga units ng electric motorcycle ni NXT. At sa obserbasyon ko naman sa mga nag-test ride, mga nakangiti sila
sila pagkatapos nilang subukan. Meron nga rin palang ilang mga taga Cebu na sumadya sa atin sa booth ng mga dati ng electric motorcycle owners at napabili nga daw sila ng mga units nung nakita nila sa mga videos ko na sinubukan ko nga ito. At base naman sa pagtatanong ko sa kanila, hindi naman daw sila nagsisi sa mga electric motorcycle ni NXT at yung iba pa nga ay dalawa na yung units nila. Sir, bibili na Stormex. Kailan, sir? This year. This year. Yan this year mo, sir, mag-XR ka o kaya XRE. Plano ko talaga yung Manifest natin, sir, madadagdagan yung ipon mo. Yan. Tapos right side dito, sir. December. Oo, right side dito. Ayun talaga yung una ko nakita doon sa Ay, nako po. pag-akyat sa Baguio. Ayun. Yun yung unang ko, nakita ko yung Oh, okay po. Kailan, sir? Kailan mo naman? This year lang. mga parang yun eh. I think it was January, parang January ko nakita yung video Di January this year. this year. Ako po kasi parang 2 beses ako umakit ng Baguio sa Gada. This year umakit din ako, nag-atok ako, may angkas para ma-prove naman na kaya ng may angkas. Kung itong si Sir ay planning bumili ng Stormex this year, meron naman tayong another na dalawang na-meet na Dynamax user na sila at ginagamit nila yung mga units nila sa kanilang pagiging delivery riders. Gray, white. Ayos. May mga pamilya na po kayo. Meron. So, inaangkas-angkas nyo rin. Oo, ang kasap ka doon. Ano feeling nila? Pag, electric pala to. Mas maganda to kasi mas tahimik, smooth. Ride safe po sa inyo sa mga magigiting nating delivery riders, pati na rin sa mga movie riders na na-meet natin dito sa booth ni NXT. Noong last day nga pala ng Makina Moto, nag-live ako sa booth at sabi ko kung sino yung nanonood sa live na naka-follow at pupunta sa booth, yung first 2 ay bibigyan ko ng jersey shirt at shoutout sa mga Food Panda riders na ito. Guys, sabi ko kasi, kung sinong nandito sa Makina Moto Cebu at nanonood ng live ko at nakapollow, Oh, nakapalo ako. Ako, nakapalo. Dito, idol. ayan, sakto, first 2. Solid kayo. Ang galing nyo. First 2 lang, sir. Nauna sila. Sinong large? Ay, ikaw na large. Medium. Uy, takto! Yun. Salamat, idol! Yun. Paldo! Yun. Picture tayo, picture. At salamat nga pala sa Elevate Custom Studio para sa mga jersey shirt na to. Kung gusto nyo magpagawa ng mga long sleeve jersey, riding jersey, basketball jersey at uniforms, pwede nyo po sila kontakin sa kanilang Facebook account. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nagpunta at sa lahat ng aking mga nakilala dito sa Makina Moto Cebu. Hanggang dito na lang muna mga ka-electric, abangan kung saan tayo lilibot dito sa Cebu. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EV Yahe.